Ang pagbalik ni Jinwoo sa Cartenon Temple upang malaman ang sagot kung sino ang nasa likod ng kanyang kapangyarihan ay mukhang malapit ng mangyari dahil isang araw na lang malalaman na ni Jinwoo ang lahat. Matapos ang meeting ni Jinwoo at ng chairman, nag-request ang ating bida na i-remove sa kanya ang rule ng number of hunter per dungeon dahil magsasagawa siya ng one-man army attack force. Lumipat ang eksena sa isang babaeng model na pinsan ni Jinho na si Soyun. Tinawagan ni Jinwoo ang kanyang pinsan dahil gusto niya itong i-join bilang ikatlong member ng Ajin Guild. Sa halip daw na umarte ito sa publiko bilang ambassador ng guild ng kanyang ama, pipirma lang ito bilang ikatatlong member at pwede na niyang gawin kung anong gusto niya pagkatapos. Wika ng kanyang pinsan na scam daw itong si Jinho sa kung sino. Bakit naman siya sasali sa isang guild na hindi pa natatayo? Tumawa lamang si Jinho dahil magugulat daw ito kung malalaman niya kung sino ang nag-scam sa kanya. Kinabukasan, nagulat si Jinwoo sa ipinakilala ni Jinho sa kanya, isang sikat na celebrity at the same time isang A-rank hunter na si Soyun. Samantalang natulala at hindi makapaniwala si Soyun dahil na starstruck daw siya kay Song Jinwoo. Tugon ni Jinho, bakit ka naman mas starstruck kay Jinwoo? Ikaw ang celebrity dito. Sinabi ni Soyun, in-stalk daw niya si Jinwoo pagkatapos nitong sinira ang press conference ni Lee Min-song dahil nawala daw ito na parang bula. Wika ni Jinho, sigurado ka bang yan lang ang rason mo? Naramdaman ni Jinwoo na isang A-rank hunter si Soyun at nagtataka siya bakit isang D-rank hunter si Jinho at magpinsan daw ang dalawa. Kaya napaisip siya kung wala bang koneksyon ng awakening sa genetics ng pamilya. Tinanong ni Jinwoo kung na-explain na ba ni Jinho kung bakit siya nandito. Sagot ni Soyun, wala daw problema sa kanya bilang ikatatlong member ng guild basta hindi lang si Yoo Jin-sung ang makakatrabaho niya. Nagtataka si Jinwoo kung sino si Yoo Jin-sung at tugon ni Jinho, si Yoo Jin-sung daw ang kanyang older brother. Pagkatapos nag-request si Soyun kay Jinwoo na makipag-selfie siya sa ating bida para maipost daw sa social media. Lumipat ang eksena sa House Committee ng South Korea. Nagalit ang isa sa mga senador kay Chairman Go Geun-hye dahil sa request na gusto niyang aprubahan sa Senado. Matapos daw ang pag-create ni Jinwoo ng sariling guild, gumawa na naman ito ng nonsical regulation. Kaya nonsense daw ang gusto na mangyari ni Go Geun-hye na isali sa count ang summoning creature bilang member ng raid. Nag-iba ang aura ng chairman. Ipinakita niya ang warm overwhelming power sa mga senador at gumawa siya ng tanong na may choices para sa lahat ng dumalo sa meeting. Kung magkakaroon daw ng dungeon break at may binubuong 20 A-rank hunter attack force at sa kabilang panig naman ang nag-iisang Song Jinwoo one-man army attack force, saan sila pipili para sumama? Wika ng chairman kay Senator Nam Jun-wook na ilang beses na daw itong lumilipat ng bahay at gumagastos ng malaking pera para lamang sa safety ng kanyang pamilya at lahat ng bagay na ito ay nangyayari sa lahat ng tao. Dagdag pa ng chairman, ang mga naglalakihang guild sa buong mundo ay desperadong makuha si Song Jinwoo at sa tingin daw ng senator na gusto pa kayang mananatili ni Jinwoo sa South Korea kung hindi siya mabibigyan ng kaunting request at sana huwag na silang magkakamaling muli noong huling umalis si Wang Dong-su sa South Korea para maging hunter ng Amerika. Samantalang nakita ni Cha Hae-in ang viral post ni Soyun sa Instagram na may capsyong First Day of Ajin Guild kaya hindi napigilan ni Cha Hae-in na manginig sa sobrang selos. Sobrang ganda talaga ng 6i Gojo t-shirt design natin mga lods at sobrang dami nang nag-order nito. Sino ba naman ang hindi gustong mag-order sa sobrang angas ni Gojo? At mayroon tayong bagong t-shirt design na i-release this month. Jujutsu Kaisen, Gojo X Sukuna at One Piece Sun God Nika. Kaya sa mga gustong mag-order, check nyo na lang ang link sa description o comment section. Sa mga sumunod na araw na apruvahan na ang request ni Jinwoo na magsagawa ng one-man attack force at ang unang raid ni Jinwoo pinagkakaguluhan nito ng mga media since first time itong nangyari sa kanilang bansa o di kaya sa buong mundo. Napatulala si Jinwoo dahil ngayon lang siya naka-encounter ng ganito kalaking gate at maikukumpara daw ito ang laki nung may lumitaw na gate sa Guanali Bosan. Habang ang mga reporters ay pilit na mapanayam si Jinwoo at tinanong ng mga reporters kung ano ang relationship niya kay Yoo So-yun. Nagulat si Jinwoo kung bakit alam ng mga media ang patungkol kay So-yun. Kaya tinanong niya si Jin-chul kung bakit may information na nakalabas patungkol sa kanya since ang Hunter Association ang nagtatago sa kanyang personal information.
Tugon ni Jinchul, kaya daw nilang protektahan ang personal information ni Jinwoo. Ngunit ang mga kumakalat sa social media hindi nila kayang pigilan. Kaya napangiti si Jinwoo dahil nakita rin niya ang viral post ni Soyun sa Instagram. Tinawag na ni Jinwoo ang kanyang Shadow Soldier at sinabi niya kay Jinho na hindi na nila kailangan ng mining team at collective team dahil kaya naman niyang utusan ng mga soldier para gawin ito. Nagulat si Jinchul dahil lampas sa isang average B-rank hunter ang mga Night Soldier at mukhang mas qualified pa ang attack force na ito kaysa sa nakasaad na rules. Kaya parang tanga daw ang mga taong nagsasabing isa daw itong bias treatment para kay Jinwoo. Ngunit mas nagulat ang dalawa nating bida sa kanilang nakita dahil si Jinchul ay nagsuot ng full set gear dahil request daw ito ng chairman na samahan ng dalawa upang i-observe since ito yung first raid ng Ajin Guild. Pagkatapos ng ilang minuto, si Jinchul ay nagulat at mukhang hindi ito makapaniwala sa kanyang nakita dahil walang awang minasakar ng mga Shadow Soldier ang napakaraming high rank monster na parang ginawang training ground ng raid na ito sa sobrang dali. Pinagpapawisan si Jinchul sa kanyang nasaksihang raid dahil bawat isa sa mga major shadow ni Jinwoo ay sobrang lakas compare sa isang average lang na hunter. At kung iisipin ang lahat ng mga ito ay tinalo ni Jinwoo at mas lalo siyang nagulat nang ginamit ni Igris ang lightning longsword ng Demon King towards sa mga monster dahil isang high rank level mage lamang ang kayang gumawa ng ganito kalakas na lightning power. At makikitang in just a single dash tinalo ni Igris ang napakaraming high rank monster at napagtanto niyang kaya niyang talunin ng one-on-one battle ang soldier na ito. Nakita ni Jinwoo na kinakain na naman ng ant soldier ang ulo ng mga bangkay kaya sinipa niya ito dahil napakamahal daw ng halaga nito at sinita din niya ang ibang shadow soldier na magdahan-dahan lang sa pagkuha ng mga essence stone. Kaya mas lalong na-amaze si Jinchul dahil hindi lang the one-man army attack force ang kayang gawin ni Jinwoo kundi pati mining at collective team siya na rin ang gumagawa. Ubus na ang lahat ng monster at ang naiwan na lamang ay ang boss. Kaya ibinalik ni Jinwoo ang lahat ng mga Shadow Soldier sa kanyang anino bukod sa mga Shadow na nagtatrabaho as a mining team at collective team. Nagtataka si Jinchul kung bakit ibinalik ni Jinwoo ang mga Shadows since kaya namang talunin ng kanyang mga Shadow Soldier ang dungeon boss. Sagot ng ating bida, kung palagi daw siyang umaasa sa kanyang Shadow Soldier, ang kanyang skills ay kakalawangin habang kinukuha nito ang kanyang Demon King Dagger. Kaagad nagsagawa ng pag-atake ang boss towards Jinwoo. Ngunit mabilis itong tumakbo papunta sa itaas gamit ang buntot ng monster at direktang inatake ang leeg nito and in just a single strike lamang, patay na kaagad ang high rank dungeon boss. Nag-level up na si Jinwoo at nag-level up din ang apat niyang skills, ang Shadow Extraction, Shadow Preservation, Domain Monarch at Shadow Exchange. Pagkatapos binigas ni Jinwoo ang salitang Arise. Sa pag-upgrade ng Shadow Extraction skills ni Jinwoo, tumaas ang kanyang Monarch Voice. Mas madali na niyang ma-extract ngayon ang mga monster na mataas ang level. At ang na-extract ni Jinwoo na monster ay naging Elite Knight kaagad, ka-level ni Tusk at dumiretso sa level 13 since usually nagsisimula ito sa level 1. Napansin ni Jinwoo na parang lumiliit ngayon ang monster pagkatapos niya itong ma-extract at napagtanto niyang gumagamit ng giant magic ang monster bago sila nagharap kaya bumalik na ito ngayon sa original na size at pinangalanan niya itong si Gemma. Napansin ni Jinho na magsasara na ang gate ng dungeon, kaya napatanong si Jinwoo kung sino ang magdadala sa bangkay ng boss. Samantalang nagulat ang mga reporter sa kanilang nakita dahil si Tusk ay lumabas sa gate na naka-giant magic spell, bit-bit ang bangkay ng dungeon boss. Kaya napasmile si Tusk dahil sobrang sikat na daw niya. Samantalang si Jinchul sumama ang pakiramdam pagkatapos ng raid. Hanggang sa nakausap niya ang chairman, ganun pa rin ang kanyang pakiramdam dahil ang kanyang nakita daw ay hindi isang raid, kundi isang one-sided massacre. Kaya humiling si Jinchul sa chairman na umuwi na siya ng maaga pagkatapos ng kanyang report upang makapagpahinga. Napaisip ang chairman sa mga nangyayari ngayon kay Jinwoo na hindi daw siya nagkakamali nung una niya itong nakita dahil ngayon tinatawag na itong one-man raid, one-man guild o ang sarili nito mismo ang guild. At soon daw ang bansang Korea ay magiging isa sa mga listahan ng mga bansang may napakalakas na hunter sa buong mundo. Pagkatapos lumipat ang eksena sa Tokyo Shinjuku ng Japan. Nagulat ang lahat ng mamamayan ng Japan sa kanilang nakita. Isang hindi kapanipaniwalang gate ang biglang lumitaw sa lugar ng Shinjuku dahil isang napakalawak na gate na times 5 ang taas nito kaysa sa mga gusali and for sure isang napakalakas na S-rank gate ang mararanasan ng bansang Japan.
Nagsagawa ng meeting ang Prime Minister ng Japan at tinipon nito ang mga major guild ng kanilang bansa upang mapag-usapan ng S-rank gate na lumitaw sa City of Tokyo. Napag-usapan ng tatlong hunter ang top guild ng Japan, ang Blade Guild, Phantoms, Invisible King, at Snowy Mountain Guild. Hindi daw sila makapaniwala na tipon-tipon ngayong araw ang mga guild master ng top guilds ng Japan. Nakita nila ang apat na S-rank hunter ng Blade Guild. Since wala na si Goto Ryoji, si Sugimoto Rigi na ngayon ang bagong guild master. Nagmimistulang mga martis ang tatlong ito dahil napag-usapan nila ang 7 S-rank hunter na nawala sa Blade Guild dahil sa Jeju Island Raid at ang naging underground na kasunduan ni Goto Ryoji at ng chairman ang planong pagpatay ng mga S-rank hunter ng South Korea upang i-clear ni Ryuji ang Jeju Island Raid for national level hunter. Tinitigan ng apat ang tatlong hunter with killing intent kaya napalayas ang tatlong marites na hunter. Nainis si Hoshino dahil nagiging bastos na daw ang ibang guild since nawala na si Ryuji. Nabalitaan rin ni Sugimoto ang rumors na nagsasanib puwersa ang Phantom Guild at Snowy Mountain upang magkaroon ng apat na S-rank hunter since mayroon itong tagdadalawang S-rank hunter upang mapantayan ng Blade Guild at nang maging pinaka the best guild sa bansang Japan. Ngunit wika ni Sugimoto, kahit mag-combine pa daw ang lahat ng guild, wala pa rin itong panama sa kanila since sila ang top S-rank hunter ng Japan. Nagalit ang Prime Minister ng Japan dahil walang ginawang hakbang ang Hunter Association sa S-rank gate na lumitaw sa gitna mismo ng Tokyo. Pinakalma ng mga guild master ang Prime Minister. Alam daw ng lahat na hindi kayang i-clear ng S-rank hunter ang isang S-rank gate, kaya wala pang naging aksyon ang Hunter Association. Subalit kaya itong i-clear ng national level hunter. Wika ng isang guild master na huwag daw magtanong ng isang obvious na tanong ang Prime Minister dahil alam daw nila kung ano ang nangyayari. Tugon naman ng isa pang guild master na kailangan nila ng solusyon sa kanilang problema at inimungkahi nitong i-hire si Thomas Andre para i-clear ang gate na ito. Sagot ng tagapagsalita ng Prime Minister na wala silang fund para i-recruit ang isang national level hunter at wala ding hunter na willing tumulong sa kanila na galing sa ibang bansa dahil sa pagtaas ng bilang ng mga gate na lumilitaw sa buong mundo. Kalmadong sinabi ni Sugimoto Rigi ang kanyang suggestion na mayroon siyang kilalang hunter na willing tumulong as long as babayaran ito ng sapat na halaga, ang barrier specialist na si Yuri Orlov, at plano niya itong i-hire as soon as possible. Lumipat ang eksena kay Jinwoo. Hindi siya makapaniwala na umabot siya sa level 101. Nakuha daw niya ang Cartenon Temple Key sa level 100 at nag-level up ang job specification ng kanyang skills sa level 101 kaya hindi na siya makapag-antay kung anong ang mangyayari sa kanya sa level 102. Naisip ni Jinwoo si Jinho kung gaano ito ka-motivated magtrabaho bilang vice master ng kanilang guild. Ngunit dapat talaga nilang mag-hire ng marami pang tauhan. May biglang napansin si Jinho. Ito ay si Cha Hae-in na nagulat din sa kanya. Bigla itong lumingon at nag-disguise na parang hindi daw niya nakita si Jinho. Ngunit biglang nagdash si Jinho sa kanyang tabi at sinabing, "Saan ka pupunta? Anong ginagawa mo dito sa alabas ng office ko?" Hindi ka agad nakapagsalita si Cha Hae-in, sa halip nag-sign language lang ito at sinabi niyang naiwan daw niya ang kanyang sasakyan sa parking lot ni Jinho. Naisip ni Jinho na naiwan pala ni Cha Hae-in ang kanyang sasakyan dahil gumamit sila ng shadow exchange papuntang gymnasium. Seryosong sinabi ni Jinwoo kung mayroong free time si Cha Hae-in ngayon. Samantalang ang babae ay napapikit ang kanyang mga mata dahil nagsiselos ito kay Soyun. Bakit daw ito mayroong picture kasama si Soyun? At bakit daw si Soyun ang hinire ni Jinwoo kaysa sa kanya na mas mataas naman ang kanyang rank compare sa isang A-rank hunter? At naisip din niya na baka nagsimula nang magdi-date si Jinwoo at Soyun. Sinabi ni Cha Hae-in kay Jinwoo na mayroong mensahe si Min Byung-go patungkol sa kanyang kapangyarihan. Pinigilan muna ni Jinwoo si Cha Hae-in na magsalita at doon daw sila sa itaas mag-usap. Nagulat si Cha Hae-in kung bakit walang ibang tao sa kanyang office. Wika ni Jinwoo, nag-day off daw ngayon si Jinho, kaya napadilat ang mata ni Cha Hae-in nang nalaman niyang sila lang dalawa ni Jinwoo sa office. Tinanong ni Jinwoo kung anong mensaheng iniwan ni Min Byung-go sa kanya. Sinabi ni Cha Hae-in na mayroon daw siyang narinig na boses sa araw na yon at ito daw ay si Min Byung-go na sinasabing mag-iingat daw si Jinwoo sa kanyang kapangyarihan dahil may sinumang gusto siyang hilain sa walang katapusang kadiliman. Malapit na daw siyang mawalan ng kontrol sa kanyang sarili. Ngunit ngayon ang kanyang consciousness at senses ay pinipigilan niyang mananatili. Subalit nararamdaman niyang marirevive siya upang maging unconditional slave para kay
Jinwoo. At ang nakakatakot daw nito, wika ni Min Jonggo, masaya daw siyang mapagsilbihan si Jinwoo habang buhay. Samantalang nasa dungeon na si Jinwoo habang iniisip ang mga sinabi ni Cha Hae-in at totoo daw ang lahat ng sinabi nito, kaya dapat niyang malaman kung saan nanggaling ang kanyang kapangyarihan. Wika ni Jinwoo habang kumakain ng burger, naaalala daw niya ang mga nangyayari ngayon nung kiniklear nilang dalawa ang C-rank gate. Sagot ni Jinwoo, lunukin mo muna ang pagkain mo bago ka magsalita dahil wala akong naiintindihan. Napatanong si Jinho kung kumusta na daw ang kapatid nitong si Jin-ah. Wika ni Jinwoo na nagre-relax daw ito ngayon at iniwan niya ang pinagkakatiwalaan niyang soldier para maging safety ang kanyang kapatid. Napaisip si Jinwoo since nag-level up ang kanyang shadow preservation, mayroon itong bagong effect, ang sharing senses. Kaya niyang makita kung ano ang nakikita ng kanyang shadows. Nakita ni Jinwoo ang isang K-drama movie at napansin niyang si Bero ang may hawak ng remote ng TV habang si Jin-ah natutulog na. Kaya naisip niyang nakakatawa daw itong si Bero. Naisipan ni Jinwoo na tingnan niya ang iba. Nakita niyang namamalengke ang kanyang ina habang si Choi Jong-in at Baek Kyun-ho nag-aaway na naman. Bigla siyang nagulat sa sunod niyang nakita dahil nakita niya ang isang shower. Pagkatapos nakita niya si Cha Hae-in na nasa bathtub naliligo. Kaya biglang napasigaw si Jinwoo na napasabing no. Napaisip si Jinwoo na kailangan niyang humingi ng tawad sa ginawa niyang pambuboso, kaya ililibre daw niya ito ng dinner. Napatanong si Jinho kung may narinig ba siyang bagong balita. Sinabi ni Jinwoo alam daw niya ang balita patungkol sa Shinjuku at 3 araw na lang magkakaroon na ng dungeon break. Narinig daw niyang naghahanap ang Japan ng malakas na S-rank hunter all over the world at tinatawagan din daw siya nito. Ngunit mayroon pa siyang bagay na dapat niyang asikasuhin, ang Key of the Cartenon Temple. Mayroon na lamang itong 26 hours para muli siyang imbitahan ng system, kaya gusto niyang malaman ang mga sagot ng kanyang mga katanungan at isang araw na lang malalaman na niya kung ano ang katotohanan sa likod ng kanyang kapangyarihan. Lumipat ang eksena kung saan pinuntahan ni Sugimoto sa malaking mansyon ni Yuri Orlov, isang Russian S-rank hunter, ang barrier specialist na kilala bilang the best support type hunter sa buong mundo. Kasama ngayon si Hoshino at Kanae sa meeting na ito. Wika ng Russian hunter, nabasa daw niya ang proposal ng Blade Guild at mukhang kulang ata ng hunter ang bansang Japan dahil 6 lang na S-rank hunter ang magpa-participate sa misyon. Sagot ni Reiji Sugimoto na kailangan nila ang iba pang S-rank hunter upang magsagawa ng raid sa iba pang A-rank gate. Kaya bawat major guild ay kailangang maiwan ng isang S-rank hunter, same rin sa mangyayari sa Blade Guild. 3 ang magpa-participate sa kanila, ang isa ay maiiwan. Kaagad pumatong si Yuri Orlov ng presyo, $3.6 billion per year at nasa $10 million a day ang ibabayad sa kanya at pipigilan niya ang gate hanggang kailan nila gusto. At dito lang nagtatapos ang ating kwento mga lads. Huwag mo sanang kalimutang mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!